Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz Duardo, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano, paano kaya ito? Biglang tumingin ulit si Aaron sa matanda. Hindi siya umimik, ngunit walang napansin si Zia Wei. Tinanong niya, Lolo, karaniwan mo bang ginagamit ang mabahong lupang ito upang makaakit ng mga insekto sa dugo, at pagkatapos ay gumagamit ng mga insekto ng dugo upang mahuli ang isdang ito sa liwanag ng buwan upang mabuhay? Tumingin ang matandang lalaki sa Aaron, tumalikod at ngumiti. Oo, sa lupain ng matinding nyebe, mabilis na dumarating at umalis ang matinding snow. May 6 na oras na walang laman na bintana tuwing 3 araw. Sinasamantala ko ang mga pagkakataong ito para makahuli ng ilan, liwanag ng buwan ghost fish, o bumawi para sa sarili ko, o magpalat ng pera para kumita. Ngayon, nagpunta ako sa lungsod na 100 milya ang layo upang magpalat ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakabalik ako ng huli. Bagamat alam ko na darating ang nyebe, kailangan kong makipagsapalaran para sa pagkain sa susunod na mga araw. Nakilala ko lang ang ilang tao at 3 tao sa daan at iniligtas ang aking buhay. Pagkatapos ay tumayo ang matanda, pumunta sa tabi ng kama, kumuha ng dayami sa ilalim ng kama at inilagay sa lupa. Sa bisperas ng matinding nyebe, kahit ilang metro sa ilalim ng lupa, ang lupa ay matigas na parang bato, at ang temperatura ay napakababa. Bagamat ang kubo ay simple, ito ay inihurnong sa apoy. Magpahinga na tayo, sa bahay ng isang gabi. Sa pamamagitan nito, kumuha ng dayami ang matanda, humanap ng lugar, at pasimpleng naglakad pababa. Aaron na mga tao ay nagkatinginan, hindi banggitin ang sinabi ng matanda. Kahit wala ang mga ito, pagod na sila pagkatapos ng isang araw na paglalakbay. Buti na lang may rest place. Pagkatapos matulog ni Zia Wei, kumuha ng dayami ang pangolin, humanap ng espasyo at nahiga sa lupa. Ang Aaron ay walang oras para matulog. Nakaupo pa rin siya sa mesa at kakaiba ang tingin sa mga isda na nasa mesa at dinama ang lalong malaking mainit na agos sa kanyang katawan. Masyadong kakaiba. Matapos kainin ang mga isdang ito, naramdaman ni Aaron na may bakas ng totoong chi sa kanyang katawan at muling nagbago. Nagulat siya at nag-alala. Wala man lang siyang swerte. Ngunit ang mga chi na ito ay sumugod na parang makulat na bata parang naglalaro. Sa isang paraan, maganda ang sitwasyong ito, iyon ay, ang katawan ay maaaring maging automatiko muli, ngunit ang selyo ng lupa ay hindi tila nag-trigger. Ang kawalan ay sino ang makakasigurado na hindi ito matrigger. Sa pakiramdam na ito, hindi makatulog ang Aaron. Pagkatapos, nagkusa siyang kunin ang hilaw na isda sa mesa at muling inilagay sa kanyang bibig. This time, tinignan siya ng buong-buo ni Aaron. Ang matanda na humihilik na sa lupa ay talagang hindi ng sarili niyang katawan, kundi ng isda sa harapan niya. Dahil nang kainin ni Aaron ang isda, mas madalas na tumibok ang enerhiya sa kanyang katawan, at ang mainit na agos ay naging mas mabangis. Anong ibig sabihin nun? Hindi naintindihan ni Aaron, at hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan ng matanda ang kanyang sarili kumain ng hilaw, hindi luto. Nagkataon lang, at sinasadya ng matanda. Gayunpaman, tila ang matanda ay napaka-ordinaryo, at maaari pa nga siyang magbitin sa kanyang sarili anumang oras, kasi na sinadya niya, parang pinapahiya niya ang matanda sa iba. Kung hindi mo maintindihan, hindi mo ito maiintindihan. Ang temperatura sa bahay ay napakainit. Unknowingly, Aaron is tired, nakatulog din pala siya. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nanaginip siya na mag-isa siyang nakarating sa lawa. Noong panahong iyon, maliwanag ang kalangitan at malinaw ang tubig sa lawa. Ilang liwanag ng buwan na isdang multo ang naghihikayat sa isa't isa at malayang nagmamarcha. Tuwang-tuwa siya.
Sa oras na ito, umupo siya sa tabi ng lawa, hawak ang isang pamangwit sa kanyang kamay, nakaupo sa malaking bato, naghihintay para sa isda ng ligtas na hook-up. Bigla niyang naramdaman na nahulog ang pamalo, at biglang bumagsak ang linya sa pamalo. Alam niyang isda iyon. Bigla niyang itinaas ang pamalo ng may puwersa sa kanyang kamay, at biglang naramdaman ang isda na nagpupumiglas sa ilalim ng pamalo. Pagkainom na pagkainom ay itinaas niya ito ng pilit sa kanyang kamay, at biglang tumaas ang alon sa tubig. Ang isang malaking isda na tumitimbang ng halos 10 kilo ay direktang nakipagpunyagi sa kanyang malaking bibig at nakakita ng mga ngipin, na ayaw hilahin sa pampang. Iniunat ni Aaron ang kanyang kamay upang hulihin ang liwanag ng buwan na ghost fish, ngunit sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng tawa. Nang lingunin niya ang gilid ng burol, wala siyang nakitang tao. Kakaibang binunot niya ang kanyang ulo, at lumingon sa likod si Han ng 3,000. Ang liwanag ng buwan na ghost fish ay biglang naging isang malaking pulang ulo ng uod, ibinuka ang kanyang bibig at direktang kumagat sa Han ng 3,000. Umungo si Aaron at biglang nagising. Sa oras na ito, pinagpapawisan siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mainit na apoy sa kanyang harapan. Tapos tumingin siya sa paligid. Sa tabi ng kalan, ang matanda ay may hawak na stand para mag-ihaw ng isda, si Zia Wei ay tumutulong sa paglilinis, at ang pangolin ay tumutulong sa pagsunog sa tabi ng kalan. Nang makitang nagising si Aaron, walang magawa ang pangolin, akala ko hindi ka natatakot sa langit. Matatakot ka pala sa pagkakaroon ng bangungot. Magiliw na ngumiti si Zia Wei at galit na nagreklamo, patay na pangolin, bawal kang biruin ang Aaron kong kapatid. Nako, hindi ka pa nagiging manugang, kaya tumulong ka sa iba. Kung magiging manugang ka, hindi ko pa protektahan ang buhay ko sa bawat minuto. Biro ng pangolin. Sumimangot si Aaron. Paano magbibiro ang sampay na pangolin tungkol sa sirang paksang ito? Tutulungan ko si Kuya Aaron na magsuot ng sapatos. Masayang lumapit si Zia Wei, pagkatapos ay lumapit sa Aaron, tumingkayad at nagsuot ng sapatos. Gustong tumanggi ni Aaron, ngunit kailangan niyang tumingin sa paligid nang walang magawa. Kakaiba talaga na nakaupo siya sa mesa habang natutulog. Bakit siya nakahiga ngayon sa kama? Higit sa lahat, nagulat siya nagtanggal ka na ba ng sapatos. Sa pag-iisip nito, kakaibang tumingin si Aaron sa kanyang mga paa. Sa oras na ito, si Zia Wei, na ibinaba ang kanyang ulo para magsuot ng sapatos para sa Aaron, ay biglang nagtaas ng ulo. Tiningnan niya ang kanyang sarili na may malungkot na ngiti. Sa sumunod na segundo, biglang bumukas ang mukha niya, dumudugo ang pulang mukha, walang ilong, walang tenga, mata na parang insektong mata, bahagyang bitik ang bibig, nakatitig sa sarili. Natakot si Aaron tumalon, natarante at tumangala, ngunit hindi ko alam kung kailan nanganak din ang pangolin at ang matanda sa ganitong uri ng ulo, patay, na may masamang ngiti, tahimik na nakatingin sa kanilang mga sarili sa malayo. Napaiyak si Aaron at biglang nagmulat ng mata. Kulay dilaw pa rin iyon, pawisan pa ang buong mukha. Gayunpaman, walang eksena ng talento sa silid, at ang matanda at pangolin sa lupa ay natutulog. Maging si Zia Wei ay naupo mula sa kama ng malabo dahil sa pag-iyak ni Aaron, kinusat ang kanyang natutulog na mga mata, at naglakad na nag-aalala, Kuya Aaron, binangungot ka ba? Tumanggaw si Aaron. Ito ay hindi lamang isang bangungot, ngunit isa ring panaginip. Uminom ka ng tubig. Bumangon si Zia Wei, nagsali ng isang basong tubig sa tabi niya at inabot ito kay Aaron. Pagkatapos kunin ang tasa, isang higop lang si Aaron, ngunit naging mapurol ang kanyang mga mata. Kahit papaano, palagi niyang nararamdaman sa kanyang puso na tila may kinalaman ang panaginip na kanina lang niya. Ngunit hindi alam ni Aaron kung ano ang koneksyon. Anong koneksyon ang maaaring magkaroon ng panaginip sa katotohanan? Gayunpaman, palaging may matinding damdamin sa kanyang puso, na nagtutulak sa Aaron. Kuya Aaron, okay ka lang? Nag-aalala si Zia Wei nang tulala siyang tumingin sa Aaron. Si Aaron ay bumalik sa kanyang katinoan at atubili ng umiti, okay lang. Sorry nagising kita. Marahang umiling si Zia Wei at sinenyasan si Aaron na hindi ito mahalaga. Kanina lang ako nagkaroon ng 2 panaginip, it's always the blood bug. Si Aaron ay uminom ng tubig, at pagkatapos ay sinabi, masyadong kasuklam-suklam ba ang bug ng dugo na iyon, kaya nag-iwan siya ng malalim na impresyon,
kaya naisip niya araw-araw at nanaginip sa gabi. Sabi ni Zia Wei na may pag-aalala. Umiling si Aaron. Hindi niya alam. Upang sabihin na ang pagduduwal ay talagang kasuklam-suklam, ngunit ang Aaron ay nakakita ng maraming kasuklam-suklam na mga bagay. Upang maanino nito, hindi ito dapat. Palagi kong nararamdaman na parang may ipinapahiwatig. Panaginip lang. Ano? Kayang ipahiwatig. Storytelling channel sa YouTube. Naisip ito ni Aaron, tumango, binuhat si Zia Wei at lumapit sa pinto. Pagkatapos ay marahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Sa paglabas ng mga kandila sa silid, tumingin si Aaron sa paligid. Ang ilalim na bahagi ay hindi kasing lapad ng plasticini, mga 1 metro kwadrado, mga 2 metro ang lapad. Ang plasticini ay ang tinatawag na blood soil. Sa oras na ito ay natigil sa pamamagitan ng 4 na stick sa layon na higit sa 1 metro sa itaas ng ulo. Ang bahagyang pagyuko ay hindi maaapektuhan. Dahil sa nasuspine na relasyon sa ibaba, walang uod ng dugo sa ibaba, ngunit ang iba pang 4 na panig ay natigil sa paligid ng dingding, na halos walang mga puwang. Gayunpaman, mula sa isang panlabas na pananaw, tila walang problema. Kuya Aaron, parang wala lang. Bulong ni Zia Wei. Baka serial nightmare lang talaga. Sobrang nakakatakot at biglaan na medyo nag-isip si Aaron. Sa pag-iisip nito, tumango si Aaron at tumalikod para tapikin si Zia Wei sa balikat. Gayunpaman, sa kanilang pagliko, biglang, sa dingding ng lupa sa gilid sa likuran nila, may biglang tunog mula sa layer ng lupa. Sa pagbabalik tanaw, ang maayos na pader na inayos ng matanda ay nakaumbok ang isang maluwag na bag ng lupa. Tila may kung anong bagay sa bag ng lupa na gumagalaw ng mahina. Agad silang tumalikod, huminto at nagkatinginan. Ang earth bag ay halos kasing laki ng 2 kamao. Hindi ito malaki, ngunit hindi ito maliit. Nagtinginan silang kakaiba at muling itinoon ang kanilang mga mata sa gumagalaw na earth bag. Ano ito? Ayon sa matanda, isa lamang sa mga nabubuhay na nilalang sa balat ng lupa ay ang uod ng dugo, ngunit bagaman ang uod ng dugo ay may balingkinitang katawan, na parang bulate at ahas, hindi naman kalakihan ang paalang na bahagi nito. Kahit na gusto nilang mag-drill out sa lupa, ito ay ganap na imposible para sa kanila na gumawa ng tulad ng isang malaking bag ng lupa. Boom! Biglang sa oras na ito, ang earth bag ay sumabog, at pagkatapos ay sa isang pagtalon, ang malalaking galami na halos kalahating mas makapal kaysa sa mga hita ni Aaron ay sumabog mula sa lupa mula sa earth bag. Ang mga galami ay parang mga binti ng isang pugita, at sila ay mas malaki at mas kasuklam-suklam. Bagamat wala silang mga siksik na suction cup sa mga binti ng octopus, nababalot sila ng makapal at malapot na likido. Ang buong galami ay pula ng dugo, ngunit ang uhog ay berde at puti, at mayroong maraming mga scrap ng lupa sa kanila. Ang hindi maipaliwanag na kasuklam-suklam na malaking galami, sina Aaron at Zia Wei ay halatang hindi inaasahan, at nagulat sila. Si Zia Wei, sa partikular, ay tila ang mga batang babae ay maaaring ipinanganak na sensitibo at mahiyain sa gayong mga bagay o insekto. Ang buong tao ay natatakot at namumutla. Mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Aaron at nagtago sa likod ng Aaron. Napakunot noo si Aaron. Ano ba itong halimaw na ito? Bagamat nagulat siya, si Aaron pa rin ang nasa isip niya. Agad niyang hinugot ang jade sword sa kanyang kamay. Habang pinoprotektahan si Zia Wei at umatras sa pinto, tinitigan niya ang galami at nag-iingat, ngunit halos naglakad lang ng ilang hakbang, biglang narinig na sumigaw si Zia Wei, biglang lumingon si Aaron, at napanganga agad ang buong tao. Sa iba pang mga pader sa magkabilang panig, ilang mga earth bag din ang lumitaw sa oras na ito. Sa isang putok, ang mga bag ng lupa ay pumutok. Katulad ngayon, maraming malalaki at kasuklam-suklam na galami ang sumugod. Pumasok ka sa bahay dali, sigaw ni Aaron, tinulak si Zia Wei at binuksan ang maliit na pinto para papasukin muna siya. Ngunit halos kasabay nito, ilang galami ang biglang umatake. Kung hindi pa nagmamadaling ibinalik ni Aaron si Zia Wei na mag-drill sa bahay, natatakot akong mahuli ng mga galami na iyon si Zia Wei sa mismong lugar. Gayunpaman, bagamat ang mga tao ay ayos lang sa ngayon, ang kanilang mga galami ay direktang nakaapekto sa kalahating bukas na pinto upang isara ito. Sa pagtatapos na ito, ang Aaron ay hindi pa naayos,
at ang unang anteni sa likod niya ay biglang umatake, niyakap ni Aaron si Xia Wei at bumigay, at biglang naputol gamit ang isang espada sa kanyang backhand. Tumaas ang kamay at nahulog ang espada, sa tunog ng kalahati ng mga galamay na nahuhulog sa lupa, kasama ang natitirang mga galamay na umuusbong mula sa lupa. Sila ay nagsasaboy ng berdeng katas sa hangin, ang dingding sa bahaging ito ng silid ay agad na nabuhusan ng berdeng katas, ang super sticky juice ay dahan-daang dumulas sa dingding at dumapo sa lupa, nakakadiri, ang kalahati ng mga pinutol na galamay ay paikot-ikot pa rin na parang ahas sa lupa, at ang kalahating nakaunat mula sa lupa ay naglabas ng mga berdeng katas na ito. Isang kakilakilabot na eksena ang nangyari, habang nagspray ang berdeng katas, may ilang bagay na bumuhos pasulong mula sa sirang paa, at sa wakas ay nanganak ng isang bagong galamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!